Merry Christmas po, Happy New Year mga kakamote. Kamusta po kayo? Maligayang Pasko and wala kami ngayon, hindi nakauwi. But I am excited to share ang salita po ng ating Panginoon sa atin pong family reunion. I am currently in Christmas camp, Christmas Institute, dito po sa campsite. And nakakalungkot din na isipin that the family is having a reunion tapos kami ay malayo, pero baka ganun talaga, ano po, na sometimes we have to separate ways or lumayo, pero we are Feliciano. I am Feliciano and will always be part of the family. Mahirap mag-sermon ng recorded, but I will try my best dahil may nag-request yata na ako ang magbigay ng mensahe sa atin. Lagi ko pong sinasabi dito sa church, I am serving almost 500 members na dito sa Canada. And with 4 churches na I am driving every weekend, halos more than 1,000 kilometers every week yung akin pong dinadrive to serve 4 churches. And I always say this, and I'm proud to say na galing ako sa family who are established with their faith, sa atin pong pamilya, na yung foundation ng pamilya is the Lord. Na I was called, I was trained. I remember nung ako po ay, alam naman natin na ako ay lumaki sa Nueva Ecija. But then, nung nag-aral ako sa Caloocan, and andyan ako sa Sapang Palay, every Wednesday, pinagdadrive ko si Lola Bining sa midweek service. It was Pastor Alvaro's time sa Area A. At siyasakay ko siya dun sa motor ni Tito Eric, yung malaki na kulay pula na scooter. And ihatid ko lang siya, tapos pagkatapos nun ay susundin ko siya pag alam ko na yung time na matapos na yung yung midweek worship. And then one time I stayed. Sabi ni Lola Bining, wag na ako umuwi. So nagstay ako dun sa midweek worship. And from there ay nagkita ko yung calling ng Lord sa akin at yung pagbabago sa buhay. Ano po? And that's the family na mayroon tayo ngayon. Kay Lolo Cano, kay Lola Bining na nag-start nung pananampalataya. And I'm very sure that they are praying for us, sa kanilang mga anak, sa amin, sa atin na mga apo, ay pinapanalangin po nila ito na maipasa sa atin. And even us ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. And I'm pretty sure that tayo ngayon na magpipinsan, maging mga ating mga pamangkin, and the ating mga anak, we are praying na sila man ay mapasa natin, masalo nila yung pananampalataya na mayroon tayo. And I would like to read the story, the verses in Joshua chapter 24, which is probably gamit na gamit in terms of family reunions. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this way whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites, in whose land are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Yung bayan po ng Diyos, the covenant people, the chosen people of the Lord, coming from slavery in Egypt, sila ho ay pupunta doon sa Promised Land, sa Canaan, wherein God has chose them and God has made covenant that they will go there to be a nation. For so long, sila ho ay bayan na alipin. Ano ho, paulit-ulit ito. But because of the circumstances, because of the problems, dahil sa mga problema na kanila pong naranasan, they kept on saying na, oh, buti pa dun sa Egypt na nakakakain kami nung tatawid na sila ng dagat. Buti pa sa Egypt, ligtas kami. Dito, mamamatay kami. Then God provided. God made a way for them para sila ay makadaan. Pagkatapos ng
nang makatawid sila, sabi nila, nagugutom kami. God provided manna. Nagbigay ang Diyos ng mana, ng tinapay. Nareklamo pa din. Puro na lang ba tinapay? Puro na lang ba pandesal? Nagbigay ng Diyos ng meat. Nagbigay ng Diyos ng karne. Nauho kami. God made water. Maging sa mga bato. And God guided them. Iningatan sila ng Diyos. Ginabayan sila ng Diyos. Tinulungan sila ng Diyos sa kanilang journey as covenant family of God, as covenant children of God. And as I see it, our family is the same, na kung saan, not with the complaints, but with the things that we are experiencing, the things na pinagdaanan po ng ating pamilya. Ang dami. Baka hindi natin mabilang. And ako, kita niyo naman, dating Piolo Pascual, nung na-opera, John Lloyd Cruz na lang, ay nakaranas ng problema sa aming pamilya, si Mama, na hindi ko na naabutan, na nakita na buhay, and all those things. But God has been faithful. Hindi niya tayo pinabayaan, hindi pinabayaan at hindi pinapabayaan ng Diyos yung atin pong pamilya. Sapagkat siya ay Diyos na nakatingin, siya ay Diyos na nakakaalam ng sitwasyon, at siya ay Diyos na mayroong gagawin doon sa mga sitwasyon na yon. Sa ating mga tito, tita na may mga karamdaman, may mga pinagdadaanan ngayon, sa mga pinsan, mga kapatid, at mga pamangkin na maaring nasa time ng problema, time ng mga pagsubok, sa pamilya, sa finances, sa health. Let us always remember na naroon yung Diyos na hindi nagpapabaya, hindi umiiwan, nandoon siya sa palagi. And that's what God showed into His covenant family to the Israelites. But then, along their journey ay nagkakaroon sila ng mga Diyos-Diyosan kung saan sila hihinto, kung saan sila pupunta. They will adapt yung environment, they will adapt yung culture, they will adapt yung mga ginagawa doon, and because of those things, ay nakakalimutan na nila na mayroon silang Diyos. And I can confirm that, I can say that, na when you move into different culture, yung culture na yon ay nag-i-influence ng grabe. And especially ho dito sa Canada, na it is a progressive country. Mas sineselebrate pa dito yung Halloween kaysa sa Christmas. Mas sineselebrate pa ang mga liberal and progressive things kaysa doon sa pananampalataya sa Lord. And a lot of people, maybe more than 50%, ang hindi naniniwala sa Diyos dito po sa bansa. And there are so many atheists. And that is the challenge. Marami po akong miyembro dito na kung saan they're so active, yung mga anak nila when they were little, na isasama pa sa church, pero pagdating sa high school, ayaw na mag-church. Pagdating ng college, pag nagkaroon ng trabaho, yung simbahan, yung Diyos, hindi na part ng kanilang sistema, hindi na part ng kanilang schedule. Some of them moved into different provinces, to US, and different places, at dahil doon, nawala na yung pananampalataya. God is not even their priority. Yung pagpunta sa church is not even a priority. And probably this is the reality maging dyan sa Pilipinas dahil sa sobrang dami na ng influence, sobrang dami ng pwedeng gawin, sobrang dami ng pwedeng mangyari sa atin. The community, the environment, the culture is shifting from faith into progressive, into forgetting God and just do your thing. Abutin mo yung pangarap mo, mag-aral ka mabuti, magpayaman ka. It's okay, it's not wrong. Hindi yun mali. Ako gusto ko yumaman eh. Diba? Lahat tayo gusto yumaman. Gusto natin yumaman. Gusto natin magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. But without compromising our faith. And that is the challenge. Sapagkat there are things and there are times when you will look for a job. Kapag pipili ka ng mapapangasawa mo, ng boyfriend mo, na hindi nananampalataya, and it will invite you, kalimutan mo na yung Diyos na yan. It's not true. Yung trabaho mo, gagawin kang busy para hindi ka na makapag-church. Yung libot dito, libot doon.
that even Sundays you are forgetting that there is church. It happened to the covenant people of God. It happened to Joshua. It happened to the 12 tribes. That the 12 tribes, they have so much gods. And so, nagpatawag ng pulong si Joshua in all the leaders. Bahala kayo sa gusto nyo. If you want to serve God, you have to forget your gods. Talikuran nyo yung inyong mga Diyos-Diyosan. Talikuran nyo yung inyong maling gawa. But I am not forcing you. Kung gusto niyo yun, it's okay. But for me and my household, we will serve the Lord. The Lord who blessed us from slavery into freedom. The Lord who provided for us for our needs. Yung mga magulang, gagawin ang lahat para sa mga anak. Mag-work hard to provide everything para yung mga anak maging magaan yung buhay. Tama ho ba? And then, pagka yung mga anak ay naging successful na, naging magaan na yung buhay, they are forgetting na may Diyos because of the comfortable life na mayroon na. And these are one of the factors too na nag-shift yung culture, nag-shift yung faith. Maging sa ating pamilya, maaaring meron ng mga anak, apo, na nagiging option ang church, nagiging option ang Lord. Let's help one another. Ipaalala na maabot man ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, it's not enough. But what's important is yung permanenteng naghihintay sa atin. Na habang tumatanda pala tayo, ang iniisip na natin, ganun pala pag nagkakaedad, ako 28 na ako ngayon eh. Ngayon 28 years old, 28. Pag nagkakaedad ka, kung ang buhay na design ng Lord sa akin is 70, and I am 38 years old, meron na lamang akong nagmat pa, 32 years to live. Imagine 32 years na mabubuhay sa mundong ito, and that is so short. Paano kung 50 lang pala, kukunin na ako ni Lord? So I only have 12 years. Kung 80, 90, it's still short. Doon sa naghihintay na regalo ng Diyos sa atin, which is eternal life, forever. This could be our life. Maybe, yung mga tito-tita natin, ilang taon na kayo? Magsi-60, 70. Ang design naman ng Lord sa inyo, 110. Okay? hindi ko kayo tinatakot po. But maybe we can live for 30 years. Si Mama, less than 70. Or maybe 100 years. This is 100 year of life sa mundong ito. But even that 100 years, it's still short. Because after this, may naghihintay na eternity para sa atin without end. Lahat ng tao mayroong eternal life. That's the reality. Lahat ng tao mayroong eternal life. Kaya yung title ng aming camping ngayon, I'm in my cabin, Eternal Flame. Lahat ng tao may eternal life. Pero, ang tanong, saan mo iko-consume yung eternal life? Doon ba sa langit? O doon sa impyerno? Kasi may eternal life sa langit, may eternal life din sa impyerno. Kapag namatay tayo, kapag namatay ako, I remember si Mama, babawalan mo ng soft drinks, babawalan mong kumain ng matamis, sumobra yung faith. Masyadong mataas yung pananampalataya ni Mama na ganun din naman, mamamatay din naman. Kainin na yung masarap, mamamatay din naman, which is true.
mamamatay din naman. Ano ho, binilisan nga lang. Kasi ayaw magpadisiplina, ayaw huminto. Ano, di mamamatay ba? Di mamatay ka ng busog. Ano ho, but she's so confident na she will be in the kingdom of God. And that's what I want. That's why may panatag din ako bilang anak. I cried. Yung iyak mayaman, syempre. But then, I have nothing to worry because I know that if someone believes in Christ, he or she has eternal life, may buhay na walang hanggan, at yun ay kukonsume sa langit. Kung saan wala ng sakit, wala ng diabetes, pwede nang kainin lahat ng matamis, wala ng gout, wala ng bawal, wala ng high sugar, wala ng high blood pressure, kung ano man yung pagkain nyo dyan ngayon. Sa kaharian po ng Diyos, we will live forever. May we not choose this very short life, 100 years, or 110 or 120, and compromising our faith sa Diyos. Tatalikuran yung ating faith. Pwede tayong mag-suffer for 100 years sa sakit, sa kulang sa pera, sa whatever is going on in our lives. Okay lang yon. Bakit? Kasi maikli lang naman yung 100 years. Maikli lang naman yung 50 years. Maikli lang naman yung 80 years. Ang mahalaga, hindi po natin tinatalikuran yung Diyos. Kasi after ng buhay na to, naghihintay yung eternal life sa langit para sa atin. And my prayer, and I'm pretty sure that our parents, maging sila Lola Binay, sila Lolo Canor, ang gusto nila sa atin at sa magiging susunod na henerasyon ng atin pong pamilya ay patuloy na sumamba, manampalataya sa Diyos. Maganda nga kung marami pang magpastor. Maganda nga kung marami pang maging diakonisa. Maganda nga kung marami pang mag-serve sa Lord. Sinasabi ko kay Janine at kay Jayshel na, anak, kung gusto niyo magpastor, like Daddy, go, I will support you. Sabi nila, I don't wanna be a pastor. You're always outside the house. Wala ka lagi sa bahay. Ano? Yeah, I know. But then, nawa po, as you celebrate today, medyo mainggit kami na dito. Probably sila Tito Eric din. Sila Ate Ruby. Kami na mga, kung adjust si Kuya March ngayon sa Pilipinas. But then, kami na mga nasa ibang bansa po, kasama nyo kami. And we're praying for you. And also pray for us. Hindi madaling mag-ibang bansa. It looks happy. It looks like ngayon, it's like -3, super lamig. Dry na yung muka. And sama nyo kami sa panalangin. And we're also including you in our prayers. Hindi ko na pahabain kasi gutom na yung mga bata. Gusto nang ibigay yung mga regalo. Kunin yung mga regalo. Let's pray. Lord, salamat po. I am blessed to be part of a family who believe in God. A family that help each other. Family that love each other. Higit po sa lahat, pamilya na ang desire ay makakilala kami sa iyo. Manatili yung aming pananampalataya sa iyo. And this is the greatest inheritance that we can receive from our parents, and the greatest inheritance that we can pass into our children. Nawa po, Diyos, magpatuloy yung pananampalataya. Walang maiwan na miyembro ng aming pamilya. Lahat po kami, O Diyos, at maging mga apo na darating pa, ay manampalataya sa iyo.
Ito po yung aming pinakanais. Ito po yung aming pinakagusto. Pagpalain niyo po ang aming pamilya, ang mga tito, tita, pinsan, na may karamdaman, amin po ipinapanalangin sila. Hawakan niyo po yung kanilang mga buhay, restore yung health. May you continue to provide for our needs, for their needs. At kayo po yung maging sentro ng aming pamilya. We miss them, and we will see each other sa mga darating pong panahon. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Sipon. Happy New Year po. Merry Christmas and Happy New Year.